Good day to our e-learners. Isang masaganang araw sa ating lahat. I hope you are all doing all right and at the same time ready and excited to unlock new learnings and skills through our platform. Welcome to our self-paced online training course entitled Agricom Science Communication and IEC Material Development for Agriculture. I am Archie Silin Sasagin, Information Officer 2 from DA Agricultural Training Institute Calabarzon, and for our first lesson, we will be talking about science communication in agriculture. But before we proceed to our lecture proper, let's have first a mind setting. So when we say science o agham, siyensya, ano ba yung mga salita na naiisip natin na pwede nating iugnay sa konseptong ito? So for sure, meron sa ating may idea na ang science ay mabusisi, sistematiko, o may sinusunod na proseso sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Ang science ay evidence-based o nakabase sa pananaliksik at pag-aaral. Kapag sinabi naman nating communication, ano-ano ba yung mga ideya na pwede nating ma-relate sa salitang ito? Maaring pakikipag-usap, pakikipagtalastasan, pagpapahayag, paghahatid, o pakikipagpalitan ng ideya o impormasyon. And in our everyday lives, for sure, laging present si science at si communication. At ang dalawang mahalagang concepts na ito ang ating bibigyang pansin for our first lesson. Ano ba ang nilalayo ng ating talakayan about science communication in agriculture? Unang learning objective, at the end of this lesson, you, our e-learner, will be able to define science communication in agriculture. Pangalawa, maunawaan ang kahalagahan o importansya ng science communication sa agrikultura. At panghuli, matukoy ang iba't ibang communication barriers o yung mga bagay na nakahadlang sa komunikasyon at gusto rin nating maunawaan ano ba ang communication model at yung elements na bumubuo rito. Now, let's address the big elephant in the room, which is science communication. So, it is a combination of two terms, science and communication. So, as we defined earlier, science is about evidence-based knowledge, mga kaalamang nakabatay sa pananaliksik at pag-aaral. Meanwhile, communication is about sharing of information or ideas, pagbabahagi, paghahatid, o pakikipagpalitan ng mga impormasyon at ideya. Ang science communication rin, it's not just about publishing research papers. Meaning, ang SciComm ay hindi lamang tungkol sa paglathala ng mga research, thesis, dissertation na ginagawa natin sa academe o sa mga universidad at kolehiyo. So, hindi lang ito present sa universities at research institutions, dahil even in our everyday lives, maaaring present din ang science communication. So kapag nanonood tayo ng TV, ng balita, meron doong weather updates, lagay ng panahon. So yung pag-communicate sa atin tungkol sa kung anong magiging weather forecast, it's a form of science communication. Sa makatuwid, ang science communication ay practice ng pag-inform, pag-educate, at pag-raise ng awareness about science o yung mga impormasyong nakabatay sa evidence, sa pag-aaral at pananaliksik. So ano ba ang goal natin as science communicators? So ang goal natin, ma-bridge yung gap between scientific knowledge and the public. Ibig sabihin, yung mga kaalaman na maaaring magpagaan, magpabago sa buhay natin, o makatulong sa kung paano tayo nagdidesisyon ay epektibong na ipaparating sa atin
o sa publiko. Now, let's narrow down science communication sa konteksto naman ng agriculture. Ano ba ang role ng science communication sa ating sektor? So ang definition, ganun pa rin naman kung paano natin bigyang kahulugan ang science communication. Pero this time, mas specific na siya. Yung impormasyon na inihahatid natin ay may kinalaman na sa agrikultura. Halimbawa nito yung mga bagong teknolohiya sa pagtatanim, paghahalaman, and even paghahayupan o livestock and fisheries o pangisdaan. Kanino ba natin inihahatid yung mga gantong uri ng impormasyon? So particularly sa mga magsasaka, mangingisda, agri-enthusiasts, at sa publiko. Maaari ding sa mga policy makers o yung mga gumagawa ng polisiya, batas, especially yung mga miyembro ng Committee on Agriculture. Sa paanong paraan natin siya inihahatid? So gaya ng prinsipyo na sinusunod natin sa extension communication, agricultural communication, and agricultural extension, yung paraan natin ng paghahatid ng mga gantong uri ng impormasyon ay simple lamang sa paraang pinakamauunawaan ng lahat kahit pa yung ating mga target audience ay no read at no write. This time, meron tayong first task for this lesson, which is meaning making. So in your own words, how will you define science communication in agriculture? Batay sa ating napag-usapan kanina, paano nyo ba bibigyang kahulugan ang science communication in agriculture? Make it brief and concise. Limit your definition to not more than 50 words. So maikli lamang, direct to the point, pero at the same time, may laman. Limitahan po natin yung ating definition sa hindi tataas sa 50 words. So meron tayong assignment tab sa baba ng ating e-learning video for this lesson, and we can write our answers doon sa ating assignment tab. So I hope you can define well what is science communication in agriculture. Moving forward, we will now be talking about the science communication in agriculture. Ano ba yung importansya ng science communication sa agrikultura? First, it empowers our farmers. It helps them make informed decisions. So, for example, meron tayong mga agri-apps na tinatawag. Application siya na present sa ating mobile phone. So, may mga agri-app na nakatutulong sa ating pagdedesisyon, gaya ng mga weather app, yung Pag-asa, AccuWeather, kung saan pwede nating matingnan yung weather forecast o lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Paano nakakatulong yung mga gantong tool ng science communication sa pag-empower ng ating farmer? For example, may nakatakda sana na magsaboy ng pataba o fertilizer yung ating farmer kinabukasan. Pero dahil dun sa app, nalaman niya na hindi pala ideal yung lagay ng panahon para makapagsaboy siya ng mga pataba. And in this instance, the application, using the principle of science communication, it helps them make informed decision. So mas alam nila yung kung anong dapat gawin, mas na-inform sila sa pamamagitan ng science communication. Science communication in agriculture also drives adoption. So hinihikayat ng science communication ang ating mga farmers, fishers, agri-enthusiasts na gamitin yung mga makabago at sustainableng teknolohiya at pamamaraan ng pagsasaka. Especially kapag may mga bagong introduce na technologies sa kanila. For example, yung mga drone technologies na ginagamit sa pagpapalay, so sa pagsasabog tanim, sa pagsasaboy ng pataba, may mga ganyan na pong technology na nagpapagaan din talaga ng trabaho
at liit ng gastos ng ating farmers. So, communicating about those kind of technologies, yung mga rice drone technologies, so maaaring makapag-drive yun ng adoption among our farmers. Next, it also builds trust. So it creates strong link between researchers, extension workers, and the farming community. So when we communicate about agricultural knowledge and information, so napapalakas nun yung ugnayan ng mga researchers, scientists, extension workers, at yung ating farming community o yung mga magsasaka mismo. At panghuli, it also informs policymakers and the public about the current challenges and the importance of agricultural innovation. So sa pamamagitan ng science communication, na-inform din natin yung mga policymakers natin, mga mambabatas, tungkol sa kinaharap na mga challenges, suliranin ng ating sektor, and at the same time, nakakahingi tayo or napapaalam natin sa kanila ano ba yung suporta na kailangan ng ating sektor tungo sa agricultural innovation. At kapag pinagsama-sama natin yung apat na importansya ng science communication in agriculture, pwede nating ma-achieve ang masaganang produksyon, mataas na kita, and ultimately, maunlad na pamumuhay. For our second task or assignment, we have SciComm scenario. So considering yung kahalagahan ng science communication sa agrikultura, ang gagawin natin, we are going to write a short scenario na nagpapakita ng kahit isa lang sa apat na importansya ng science communication in agriculture. And again, we have assignment tab sa baba ng ating e-learning video na ito where you can write your short scenario that demonstrates the importance of science communication in agriculture. Moving forward, so sa science communication, just like any other communication, maski yung komunikasyon natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, meron tayong tinatawag na gap. At una na rito, specifically, yung the curse of knowledge. So ano nga ba ito? So experts often forget what it's like to not know something. So kapag tayo, eksperto na tayo sa isang paksa, marami na tayong alam, ang tendency natin, limot na natin yung pakiramdam na maging unaware sa isang bagay. At ano ba yung nagiging resulta noon? So we use jargon and complex terms that are unfamiliar to our audience. Kapag masyado na tayong eksperto, malalim yung kaalaman sa isang bagay, teknolohiya, o pamamaraan sa pagsasaka, may tendency tayo na gumamit ng mga jargon na tinatawag, mga technical na mga salita, na madalas kapag babanggitin natin sa ordinaryong tao, hindi niya ganoon siya mauunawaan. At ang resulta noon, confusion o pagkalito, misunderstanding, hindi pagkakaunawaan, at low adoption of new ideas. Dahil nga, paano nga naman i-adapt, paano susundin nung ating kausap yung impormasyon o knowledge o skills na ating ibinabahagi sa kanila kung in the first place, hindi nila ito lubusang nauunawaan. At marami pa tayong ibang communication gap. So ito yung mga barriers na tinatawag natin sa communication. So we have three main barriers sa science communication, particularly in the context of agriculture. Una na dyan ay ang cultural barriers. So it affects how messages are received, leading to misinterpretation or disengagement from the content. So may mga agricultural knowledge, information na hindi agad ma-absorb o maunawaan ng ating target audience dahil sa mga cultural factors.
Una na dyan, ano yung kulturang pinagmulan, yung lengguwahe na ginagamit. So baka mamaya may misunderstanding, may misinterpretation sa kung ano yung sinasabi natin. Pangalawa, literacy level. It can hinder their ability to comprehend and engage with important information. So kapag yung level ng literacy o yung abilidad natin na maunawaan yung isang impormasyon ay mababa, ang tendency rin noon, hindi nila ma-absorb yung impormasyon, hindi nila ganoon maunawaan, hindi sila masyadong makiki-engage sa ibinabahagi natin kapag mababa yung literacy level. Lastly, lack of feedback. So it can prevent communicators from understanding audience needs and improving their messages effectively. So nabanggit natin kanina yung curse of knowledge na kapag alam na natin yung pasikot-sikot sa isang paksa, sa isang kaalaman, ang tendency, hindi na natin alam kung paano siya i-deliver, i-disseminate sa mga ordinaryong tao na first time maka-encounter ng ganong impormasyon or idea. So kapag walang feedback sa atin, yung ating target audience na medyo nalilito po kami sa ganito, hindi po namin masundan, masyado pong technical yung ah, pagkakasabi o pagbibigay paliwanag sa impormasyon o konsepto, ideya na ibinabahagi sa amin, ang tendency po noon ay hindi natin ma-improve kung paano natin i-deliver yung mga gantong uri ng kaalaman sa kanila. And these are the three main barriers sa science communication in agriculture. Now we have science communication model. So, ang bumubuo sa science communication model ay ang 7 na fundamental elements na meron ito. Una, sender. So, maaaring scientist, researcher, o extension worker. Present din ang message, o ito yung scientific information o recommendation, mga kaalaman at impormasyon na ibinabahagi ni sender. We have channel. So ito ay maaaring IEC material, brochure, poster, video, o anumang medium kung saan natin pinapadaan yung ating gustong iparating na impormasyon o kaalaman. We also have receiver. Sinong tatanggap nung mensahe, nung impormasyon na ating gustong i-communicate. It can be farmer, student, or community member. Pwede rin ang publiko. Noise. Pag sinabi nating noise, hindi lang po ito basta direktang ingay, na nakaiirita sa ating tenga. It refers to anything that interferes with the message. So nabanggit po natin ito kanina, yung mga jargon, mga technical na salita na maaaring makahadlang sa kung paano maunawaan o matanggap ng ating receiver yung mensahe na pinaparating natin. Poor design. So kung halimbawa, ang paraan po natin ng paghahatid ng information o kaalaman sa ating target audience o receiver ay through IEC material, tapos yung brochure natin, hindi maayos ang layout, hindi maayos ang latag ng impormasyon, mahirap sundan, maaring maisama yon sa mga uri ng noise o mga bagay na pwedeng makahadlang sa pag-unawa ng mensahe. At yun nga, nabanggit din natin, cultural barriers. Next element, effect. Ano ba yung naging impact? Paano ba naka-impluwensya yung impormasyon, yung mensahe, kaalaman na ibinahagi natin sa ating target audience? Ang impact ba nun ay wala lang? O ang impact nun nagkaroon ng call to action sa kanila na kapag magtatanim sila, ang iyong rekomendasyon o yung kaalamang ibinahagi mo, yun ay susundin nila. And lastly, feedback.
Ano yung tugon ng ating audience, ng ating receiver, dun sa impormasyon na ibinigay natin? Sila ba ay nakukulangan? May hinahanap ba silang impormasyon? Or sapat na sa kanilang impormasyon para ma-adapt nila yung mga teknolohiya, especially kung yun yung ating kino-communicate sa kanila. And that's the model of science communication in agriculture. And another important concept is shifting the focus. So most of the time, kapag magsusulat tayo ng content para sa IEC material, ang una nating na iisip o nako-consider, ano ba yung paksang pinaka-komportable tayong sulatin? Right? We usually ask ourselves, what do I want to say? Ano ba yung gusto kong sabihin? Ano ba yung topic na gusto kong iparating sa ating farmers or target audience, sa mga agri-enthusiasts, sa publiko? It's all about coming from us. Pero if we shift our focus, we can have what does my audience need to know. Hindi na lang siya sa kung ano ba yung gusto mong topic na iparating sa ating audience, ano yung mga kaalamang gusto mong iparating, kundi nagiging audience-centered na siya at mas nare-recognize natin, mas kinoconsider natin sa pagsulat ng IEC content or sa pag-communicate ng science, agricultural information, yung pangangailangan talaga ng ating target audience. Ano ba ang kailangan nilang malaman? From there, makabuo tayo nung disenyo ng ating IEC material o anumang medium ng ating science communication in agriculture na swak at tumutugon talaga sa kung ano yung information need ng ating audience. And sabi nga, this is the fundamental principle of effective science communication. Yun lagi natin kinoconsider yung pangailangang pang-impormasyon at pang-teknolohiya ng ating audience. We also have 4 science principles. So kaugnay ng ating mga natalakay kanina, this is the reinforcement and mas specific na principle na mahalagang sundin natin when we engage in science communication. First, know your audience. Kilalanin natin sino ba yung kausap natin. Kanino ba natin ihahatid ang impormasyong ito? Ano ba ang kailangan nila? Ano ba ang kailangan nilang malaman? Anong teknolohiya ang maaaring hindi pa nakakaabot sa kanila? Next, be accurate, clear, and concise. So gumamit tayo ng mga simpleng salita lamang. Hindi yung masyadong mabubulaklak, technical, komprehensibo na hindi na nauunawaan ng ating target audience. Third, make it relevant. So, i-connect natin yung impormasyon na ibinabahagi natin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. O ano ba yung mga challenge na kinaharap nila? For example, yung ating farmers, nahihirapan silang magpalaki ng halaman, magpatubo, kaya sila nalulugi. So, make our information, our messaging relevant to them. Iugnay natin, ano ba yung halaga ng ating ibinabahagi sa ating farmers? Paano ba yun makatutugon sa challenges na kanilang kinaharap? And lastly, tell a story. So people remember stories, not just data. So kung puro statistics, puro number, yung ibibigay natin sa farmers na mga impormasyon, hindi nila yun gaano maalala. Pero if we give them stories, success stories, testimonials, kung paano nakatulong yung information, yung knowledge na ibinabahagi natin, so it can capture them even more. Mas nagdadrive yun ng adoption, paniniwala, kapit sa kung anumang ibinabahagi nating kaalaman o impormasyon sa kanila. Alright, we will now be proceeding to our task 1.3 or assignment 3,
which is pull-up jargons. So once again, available ito sa ating assignment tab and you can write your answers doon sa ating assignment tab below. So if you were to explain a commonly used agricultural term to a farmer, how would you do it? So ito yung mga pamimilian natin na pull-up jargons, mga commonly used terms sa agriculture. We have photosynthesis, climate change, smart agriculture, hydroponics, aquaponics, ASF, artificial insemination, IPM, drone technology, pruning, and mulching. So kung kayo po ang magbibigay paliwanag dito, paano nyo siya ipaliliwanag sa isang farmer sa paraang pinakamauunawaan niya? So ito po ang ating challenge. Challenge din sa mga science communicators na i-define, ipaliwanag ang isang konsepto na technical o yung jargon nga na tinatawag natin sa paraang pinakamauunawaan ng ating target audience, especially farmers. So that's our assignment 3 and I'm looking forward to reading your answers. And ano ba yung mga key takeaways natin from our lesson 1 about science communication in agriculture? First, effective science communication in agriculture is essential. Ito po yung bagay na hindi binabaliwala at dapat pinagtutuunan din ng pansin. Second, through science communication in agriculture, yung mga kaalaman, yung mga impormasyon, yung mga pangangailangan nila sa teknolohiya, sa mga mahalagang impormasyon, ay naipaparating natin sa kanila, especially yung mga good agricultural practices and technologies. Lastly, it helps them make informed decision. So mas na-inform natin sila, mas na-educate sa kung ano yung pinakamainam nilang gawin, especially kung patungkol siya sa pagtatanim, thus enhancing resilience, especially if we are talking about or if we are communicating yung mga climate resilient technologies. So paano ba makakatugon ng ating farmers sa lumalalang climate change, global warming? So kung yun ang ating ibinabahagi sa kanila or patungkol doon, it can enhance resilience. At the same time, promoting sustainability and fostering empowerment. Natutulungan natin sila na mas mapadoble ang ani, mas mapataas ang kita, at mas mapaunlad ang kanilang pamumuhay. And that's the end of our lesson 1 for science communication and in agriculture. And we'll see you again for our lesson 3, which is all about strategies in writing content for our IEC material. I hope marami tayong natutuhan bilang refresher o kaya naman ay introduction sa IEC material development through the concepts, principles, and importance of science communication in agriculture. Once again, I am Archilin Sasagin and thank you very much. We'll see you again in our next lesson.